Magandang gabi po, Sir Bob. Ako nga pala si Lisa, nakatira sa isang isla sa Gilutungan dito sa Cebu. Ang trabaho ko po ay panghihilot. Ito yung pinagkukunan ko ng gastusin namin sa pang-araw-araw at sa trabaho ko rin ito na-encounter ang isang pangyayaring puntikan ko ng ikamatay. Tanda ko pa noon, taong 2007, buwan ng Disyembre. May kakilala na lumapit po sa akin noong araw na yon at nakiusap na tulungan ko raw ang kapitbahay nila. Ayon pa rito ay nalaglag kasi ang matandang lalaki sa bubong ng bahay. Bedridden na raw kasi ito at ang asawa naman nito ay isang buwan na ring hindi gumagaling sa sakit na ubo. Naawa raw kasi siya dahil wala man lang kahit isang kamag-anak ang dumadalaw sa mga ito upang ipagamot. Gusto niya raw tumulong pero hirap din sila sa buhay. Baka kako madala pa sa hilot ang pilay na natamo ng mga ito. Ako na sobrang maawain kaya pumayag kaagad kahit hindi ko alam na bawal akong manghilot nun dahil nga po buntis ako noong mga panahon na yon at kambal pa. Pero sa isip ko na hindi naman siguro ako mabibinat kung ilang oras lang naman yon. Nasubukan ko na rin kasi dati na manghilot kahit buntis ako. Yun lang ay hindi kambal. Sumama agad ako sa taong yon. Sumakay ng padyak na minamaneho nito. Habang nagkukwento siya tungkol sa matandang mag-asawa na kapitbahay niya, ay grabe yung awa na nararamdaman ko. Pero hindi ko rin maintindihan yung sarili ko. Bigla kasi akong kinabahan. Hindi ako mapakali na hirap maipaliwanag. First time akong makaramdam ng ganon. Pero pilit ko pa rin inaalis muna yung kakaibang pairamdam dahil itinatak ko sa isip ko na makatulong man lang ako kahit papaano. Isang barangay ang pagitan ng lugar namin. Nakatira ang mga ito sa isang pabahay na malapit sa dagat. Nagtatalo pa nga yung isipan ko noon kung tutuloy ba ako o babalik na lang. Hindi naman kasi nakakatakot yung lugar. Sa katunayan ay mas tahimik pa ang lugar namin kaysa doon. Sa huli ay bumaba na lang ako kahit na nagsimula ng bumigat yung pairamdam ko noon. Pumasok kami sa gate na nakahilera na ang mga kabahayan. Nakapwesto ang bahay ng mag-asawa sa pinakadulong bahagi kung saan pagkatapak ko pa lang sa harapan ng pintuan nila ay bumungad na sa akin ang isang malutong na ubo at ang masangsang na amoy ng parang natuyo na dugo. Pinakilala agad ako ng kakilala ko sa mag-asawang yon. Nasa asalukuyan ay parang namimilog ang mga mata habang naatitig sa akin. Hindi ko pa maintindihan pero bahagyang kumirot yung tiyan ko. Binaliwala ko na lang yon at sinabi ko agad na sisimulan ko na para matapos na rin ng maaga. Una kong hinilot yung babae habang naamasid lang po sa amin ang aking kakilala. Napapansin ko sa matandang babaeng hinihilot ko na para ba itong naglalaway habang naatitig sa tiyan ko. Unti-unti rin akong nakaramdam ng kaba at paghilap ng sikmura na hindi ko muna pinansin. Ang iniisip ko kasi noong mga oras na yon ay matapos agad ako sa ginagawa at tuluyan ng makaalis sa lugar. Minadali ko na ang ginawang paghilot sa may edad na babae at kaagad na sinunod ang matandang lalaki na asawa nito. Sa totoo lang ay ayoko na sanang ituloy ang ginagawang panghihilot dahil may kakaiba na talaga akong nararamdaman sa bahay na yon. Pero mas nanaig ang awa ko sa kabila ng pagiging malikot ng matandang lalaki na hindi ko rin alam. Pinakiusapan ko pa nga yung kakilala ko na pakihawakan niya ito upang matapos na kami. Tumalima naman ito sa akin at may kasamang pakiusap pa nga ito sa matandang hinihilot ko na huwag akong pahirapan. Pero parang bingi lamang ito sa sinasabi ng kakilala ko. Siguro nasa kalagitnaan ako ng panghihilot nang maramdaman ko na parang may pumutok. Nahintakutan ako habang naatingin sa laylayan ng suot kong damit. Preskong dugo na umaagos mula sa aking sinapupunan. Nagulantan din na yung aking kakilala at nagmamadali akong binuhat ito palabas ng bahay ng mag-asawang hinilot ko. Ang huling natandaan ko ay isinakay ulit ako nito sa minamaneho niyang padyak. Pagkagising ko ay nasa loob na ako ng ospital. Sinabi agad ng doktor ang masaklap na balita. 3 araw pala akong nakomatos.
Muntikan pa nga akong mamatay dahil maraming dugo ang nawala sa akin. Ang ipinagtataka nga nila ay kung bakit parang natunaw na yung isang fetus sa loob ng aking sinapupunan. Habang nakakapit pa rin yung isa, napatunaw rin ang ibang bahagi ng katawan nito. Ngunit hindi na rin nila ito naisalba pa. Iyon na yata ang pinakamalungkot na Pasko sa aking buhay. Ilang beses din na humingi ng tawad yung kakilala ko dahil sa nangyari. Nalaman lang niya na 2 araw ang makalipas na mga aswang pala yung mag-asawang hinilot ko. May nakakita kasi na kapitbahay sa mga ito na nasa bubungan ng buntis na may bahay. Naniwala naman ako sa kakilala ko na totoong mga aswang ang mga yon dahil nung huling check-up ko pa ay ang sabi ng doktor na tumingin sa akin, malusog yung kambal na dinadala ko. Kaya malaking imposible talaga para sa akin na bigla silang matunaw sa loob ng sinapupunan dahil lang sa panghihilot. Hindi rin naman ito ang kauna-unahang beses na nanghilot ako kahit buntis ako. Kaya malakas ang kutob ko na may kinalaman talaga ang mag-asawang yon. Nagpapasalamat pa rin ako na nabuhay ako kahit naging kritikal ang kalagayan dahil sa tangkang paghigop ng mag-asawang aswang sa aking kambal. Wala na akong ibang makita pang dahilan. Simula nang mangyari sa akin yon ay naging maingat na ako. Naging interesado na rin akong makinig ng mga kwentong aswang at iba pang kababalaghan. Hanggang dito na lamang po, Sir Bob. Maraming salamat sa panahon at sana ay mainarit ninyo ito sa channel. Aabangan ko po. Magandang umaga po, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Ako si Netherlyn, taga Haro, Iloilo. Gusto ko lang po na i-share ang kakaibang karanasan ko taong 2015. Ang bahay pala na kinatitirikan namin ay lupa ng aking nanay. Bali naging isang compound ito sa aming 4 na magkakapatid. Sa kabilang bakod naman ay isang malaking bakanting lupain na ang tanging nakatira lang ay matandang babae na caretaker at ang anak nito na dalagita. Tawagin na lang natin siyang Milagros. Maliban sa pananahi ay naglalako rin ako ng mga pagkain na napitas ko pa sa aming mga taniman. Ang pinakamabenta kong paninda ay ang bandi, hango sa cashew nuts at ang pinarak o kalamay sa buri. Isa si Aling Milagros sa mga nabentahan ko ng mga paninda ko. Madalas kasi niyang ginagawang pasalubong yung mga paninda ko tuwing katapusan ng buwan. Salitan kasi sila ng dalagitan niyang anak sa paghatid ng pagkain sa mga magulang niya na naatira sa karatig lugar. Minsan kapag wala itong pambayad ay binabartira na nito ng mga prutas at gulay ang mga paninda ko. Kahit naririnig ko ang mga usap-usapan sa amin na pamilya ng mga aswang sina Aling Milagros ay binabaliwala ko lang ito. Kasi sa pagkakaalam ko, mas ligtas pang magkaroon ako ng kapitbahay na aswang kaysa ang magkaroon ng kapitbahay na magnanakaw. Hindi rin naman kasi lingid sa kaalaman ko na hindi nang gagalaw ng kapitbahay ang mga aswang maliban na lang kapag ginawan mo sila ng masama. Kaya kampante talaga ako na hindi nila ako gagalawin. Isang beses noon, natagalan ako ng uwi galing sa pag-home service ko ng pananahi. Magtatakip silim na nang maglakad ako sa maalikabok na daanan sa kabilang barangay. Medyo na-alarma ako noon dahil kanina pa ako naglalakad ay wala pa rin napapadaan na V-Hire o kahit man lang tricycle. Aabutin na ako ng 2 o 3 oras bago maarating sa bahay kapag nilakad ko lang. Wala naman talagang problema sa akin ang maglakad ng 3 oras. Kaso ay gabi na kasi at mag-isa lang po ako. Kung nasa barangay namin ay kampante ako na abutan kahit 10:00 sa daan, pero dito ay magsisimula ng kabahan. Pairamdam ko kasi noong mga oras na yon ay hindi na ako ligtas. Sobrang tahimik na ng paligid. Kahit tunog ng kuliglig ay hindi ko rinig. Pansamantala muna akong tumigil sa tapat ng liwanag ng poste habang nag-aabang ng masasakyan nang may marinig akong may hinang mga yabag
na papalapit sa kinaroroonan ko. Mahigpit kong hinawakan yung dala kong sanga ng kalamansi na pinabaon sa akin ng pinag-home servicean ko kanina. Aminado ako sa sarili na natatakot na ako nun. Napahawak pa ako sa dibdib ko nang may biglang sumulpot sa harapan ko na isang malaki at itim na aso. Nagulat talaga ako nun. Kakaiba kasi ang laki nito, hindi tulad ng sukat ng mga aso na alaga ng mga taga roon. Binugaw ko ito paalis. Nakatitig lang ito sa akin na para bang kinilala muna ako nito. Nagkasalubong yung mga mata namin. Para nga pong pamilyar sa akin yung hugis sa mga mata ng malaking itim na aso. Nakatitig lang ito sa akin. Pagkatapos ay mabilis itong tumakbo papalayo sa kinaroroonan ko. Grabe yung kaba na nararamdaman. Pero nahimasmasa naman ako agad nang umalis na ito sa harapan ko. Saka naman may napadaang tricycle. Para pang nagmamadali yung driver nito na tila ba may iniiwasang tingnan. Mabuti na lang daw talaga at napansin niya akong pumara sa kanya dahil kung hindi ay baka matulad na raw ako sa nangyari sa kapitbahay nila. Hindi ko na pinatapos si manong driver sa pagkukwento. Maski ako ay nanginginig sa takot. Ayokong balikan ako ng malaking aso kapag pinapatuloy namin ang kwentuhan. Alam niyo naman po na malakas ang pandinig nila sa mga ganyan at ang sabi nila na ayaw nilang pinagkukwentuhan yung mga aswang. Yun nga po yung iniiwasan ko. Kinabukasan ay parang ordinaryong araw lang. Naglako ako tapos dumaan ako sa bahay ng kapitbahay namin. Habang namimili siya ng mga damit na bibilhin, ay bigla na lang niya akong tinanong kung ano raw yung ginagawa ko kagabi doon mismo sa lugar kung saan ko nakita yung malaking aso. Medyo nagtaka pa ako kung saan naman ito nalaman na naroon ako kahapon dahil wala naman ako nakitang ibang tao na naroon maliban na lang sa tricycle driver at malaking aso. Napakamot batok na lang ako at maayos ko namang ipinaliwanag sa kanya yung ginawa ko doon kagabi. Habang naglalakad pa nga ako pauwi ay malaking palaisipan para sa akin yung tinanong ng kapitbahay namin. At iisa lang yung pumasok sa isipan ko na siguro totoo talaga na lahi sila ng mga aswang. Ang tanging nakakaalam lang kasi sa pwesto ko kahapon ay yung tricycle driver at yung malaking aso. Matapos nun ay hindi na ako nagpapagabi ng uwi. Dahil kung hindi ako ginalaw ni Aling Milagros ay hindi ako sigurado kung ganun din yung gagawin ng dalagita niyang anak kapag kami naman ang magkasalubong sa ibang kaanyuan nila. Dito na lang po Sir Bob ang aking kwento. Maraming salamat kung inyong mabasa at pagpalain kayo. Magandang araw, boss. Tawagin na lang akong Romeo mula sa Negros Occidental. May naging karanasan ako dati na gusto kong ikwento sa inyo. Masyadong sariwa pa kasi sa alaala ko hanggang ngayon yung mga nangyari sa akin noon. Ang napangasawa ko ay may namanang ekta-ektaryang lupain sa mga magulang niya. Para sa akin ay ako ang pinakaswerteng lalaki sa buong mundo. Dati kasi nagkakasya lang kami sa pagsasaka nang hindi naman namin sariling lupa. Bali kakaunti na lang ang matitira sa amin na share. Kaya masaya ako na si Belen ang napangasawa ko. Nabiyayaan pa kami ng isang anak. Masaya yung unang 4 na taon ng aming pagsasama nang mapasama ako sa mga kaibigan na konsentidor. Dahil nga may sarili na kaming mga trabahador ay naging kampante lang ako na gastusin ang kinikitang pera. Naging sugurol ako na palagi naming pinagtatalunan ni Belen. Inagtag pa yung bonding namin ng kapatid ni Belen na dumayo ng mga sayawan sa Karatig Barangay. At dun ko nakilala si Alma. Isang beses, nagpaalam ako sa asawa ko na makikifiesta sa kabilang barangay. Dinahilan ko na lang kay Belen noon na nagkayayaan ang aking tropa dahil nga pista doon. Malamang ay tutol ito kahit na dinahilan ko pa na kasama ko naman yung kapatid niya na magpunta kami sa kabilang barangay.
Sa bagay, alam din naman ni Belen na lasinggero yung kapatid niya kaya ayaw niya kaming payagan. Gusto ko talagang magpunta dahil maliban sa may piyesta roon at may sabong ay makikita ko ulit si Alma na palaging present kapag may sayawan. Kaya tumakas ako kasama yung kapatid ni Belen. Tutal, nasusuhulan lang namin ito ng 3 case ng alak. Pagdating namin ay naibagkwentuhan muna ako sa mga tropa. Wala raw sabong na magaganap dahil may umaaligid na aswang. Inaatake yung mga alagang hayop nila. Tapos nang makita ko si Alma ay sa kanya ko na naituon yung atensyon ko nung araw na yon. Nakabuntot lang ako sa kanya maghapon. Nung may sayawan na, binakuran ko para ako lang ang maging kapartner niya sa sayawan. Ramdam ko rin kasi na type ako ni Alma kasi parang linta na rin kung makadikit ito sa akin na ikinatuwa ko naman. Habang yung kapatid ni Belen ay walang tigil sa kaiinom. May napansin pala ako kay Alma. May kakaibang amoy ito sa katawan. Yung parabang amoy langis na hindi ko matukoy ang nakahalo. Tapos ang hilig pa nitong pagkagat-kagat. May hina lang naman pero ewan ko ba boss. Nagbibigay kilabot sa katawan ko yung ginawa niya sa akin. Napapansin ko rin siya na tumutuloy yung daway niya habang natatagalan siya sa pagyakap sa akin. Binaliwala ko na lang yun dahil nga type ko siya at iniisip ko na baka masyadong malakas yung appeal ko para kay Alma. Natapos ang sayawan, saka pa namin napagpasyahang umuwi. Habang akay-akay ko yung bayaw ko na pasuray-suray sa paglalakad, nagpupumilit pa si Alma na ihatid niya kami sa may tulay. Ang daan kasi papunta sa barangay namin ay may tulay na maraming naatanim na puno ng kawayan. Ilang beses ko na itong tinanggihan dahil bakit pa niya kami ihahatid madaling araw na nun. Mas hindi ligtas para sa kanya na babae ang tumawid pabalik mag-isa sa tulay. Akala ko ay tuluyan nang umuwi si Alma pero nagkamali ako. Puno ng ingat ako naglalakad habang akay-akay si Bayaw na pasuray-suray pa rin sa paglalakad. Nakaasa lang kami sa liwanag ng buwan at ng flashlight na bitbit niya. Tinatawanan ko pa nga ito kanina bago kami makafiesta dahil may bitbit pa talaga itong backpack na may lamang flashlight, lighter, plastic ng asin at maliit na kutsilyo at itak. Pagdating namin sa gitnang bahagi ng tulay ay nakaramdam ako ng kilabot. Idagdag pa yung sunod-sunod na alulungan ng mga aso. Doon na ako nagsimulang makaramdam ng kaba. Tapos may namataan pa ako sa dulo ng bahagi ng tulay na may taong nakatayo. Pagtapat ng flashlight sa mukha ng nakatayong tao ay napagtanto kong babae ito. Ang kinagulat ko ay kamukha niya si Alma na may mahabang buhok na sumasayad sa lupa at pares ng nalilisik na mga mata. Ibang-iba ito sa kilos ni Alma na kilala ko. Bigla namang naalarma yung bayaw ko. Tumigil muna ito at sinenyasan ako na huwag gagalaw. Kaagad na sinuot niya paharap yung dala niyang backpack. Saka naman biglang tumuwad yung babae na kamukha ni Alma sa aming harapan. Mukhang nahimasmasan yung bayaw ko dahil mabilis niyang inilabas yung itak na dala. Inabot din ito sa akin ang maliit na kutsilyo. Sobrang bilis ng pangyayari. Biglang humaba ang buhok ng babaeng nakatuwad tapos ay papunta sa kinaroroonan namin. Doon na ako napaupo nang wala sa oras. Takot ang nangingibabaw sa akin nung mga oras na yon. Nanginginig pa nga yung mga kamay ko habang hawak yung maliit na kutsilyo. Namamathid na rin yung mga paa ko dahil sa nasaksihan. Mabuti na lang talaga at alerto yung bayaw ko. Hindi ko pa lubusang maisip yung ginawa ng babaeng kahawig ni Alma. Nang akmang susuguri na kami, mabilis na sinabuyan ng bayaw ko ng asin yung aswang na umatungal pa ng natamaan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, lalo na nang sabuyan ulit ito ni bayaw ng asin. Umaatungal ito habang nagmamadaling tumakbo papunta sa masukal na kawayanan. Bumalik kami sa bahay na kinainan namin at doon nagpalipas ng gabi. Ang sabi ng may bahay na tinulugan namin, malabo na raw na balikan pa kami nito dahil sa mga natamong sugat.
Nasaktuhan daw namin yung aswang na umaatake gabi-gabi sa mga alaga nilang hayop. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita na nagkasakit si Alma. Nakaratay raw ito sa higaan at maraming paso at sugat sa katawan. Hindi ako nagtangkang dumalaw o kahit man lang kumustahin siya. Malakas din kasi ang kutob ko na si Alma at yung aswang na umatake sa amin kagabi ay iisa. Simula nun, hindi na ako nagpasaway kay Belen. Itinuon ko na lang yung atensyon ko sa mag-iina ko. Mabuti na lang talaga at kasama ko si Bayaw noong mga panahon na yon dahil kung hindi ay baka pinagpiestahan na ng mga langaw ang katawan ko o baka hindi na ako matagpuan ng kahit na sino. 30 taon na rin ang nakalipas, ngunit hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko na minsan sa buhay ay pinagkiinteresan akong lapain ng taong naging interes ko. Palagi na rin ako nagdadala ng asin kahit saan lugar na magpunta. Mas mabuti ng handa dahil hindi ka sigurado kung tao pa ba ang kasama mo o nagaanyong tao lang. Minsan pala ay kailangan mo lang matakot para matauhan. Ito lang ang kwento ko, boss. Nawiwili akong makinig sa mga kwentong katatakutan nyo. Minsan nga, kahit yung anak at apo ko ay sinasabayan ako sa pakikinig kapag walang ginagawa. Ikaw na ang bahala kung medyo magulo ang pagkakakwento ko. Good day sa inyo, Sir Bob, pati na sa lahat. Tawagin na lang kong Ellen na atira ngayon sa Kamuning. Mahilig po akong makinig ng mga nakakakilabot na kwento sa YouTube at isa nga po yung channel nyo sa pinakapaborito ko. Nakaka-relate po kasi ako kapag usapang aswang na. Last year ay sumama ako sa probinsya ng best friend ko kung saan naatira ito sa isang baryo sa lugar ng Leyte. Umuwi kami last year para magbakasyon at para asikasuhin na rin ang mga documents sa mga magulang niya dahil matagal na nitong pinagpaplanuhan na patirahin yung mga ito doon sa nirentahan naming apartment. Parehong matatanda na kasi ang mga magulang niya. Hindi na raw safe para sa mga ito na nasa malayo siya kaya kukunin na niya. Akala ko buong bakasyon ko roon ay may enjoy ko ng bongga. Kaso ay hindi pala. Dahil doon ako naka-encounter ng isang nakakatakot na karanasan. As a first timer na magpunta sa probinsya dahil laking syudad po ako, tuwang-tuwa ako sa mga makikita roon. Kaya nagtaka ako sa best friend ko kung bakit mas gugustuhin niyang patirahin ng parents niya sa syudad mas maaliwalas at tahimik naman sa probinsya. Unang linggo namin doon ay naligo kami sa ilog. Nag-iikot sa palayan. Pagkatapos ay maunguha ng mga prutas sa madadaanan naming puno pabalik sa bahay. Isang beses, inaya ko si Jenny na maligo kami sa talon na palaging kinukwento ng nanay niya. Ibang bahagi naman yon ng lugar sa kanila. Medyo malayo nga lang to mula sa bahay. Pero wala akong pake sa layo nito dahil gusto ko nga masulit ang bakasyon namin. Pumayag naman ito dahil alam din naman niya na pagbalik namin ng Kamuning, patatagalan pa bago kami makapag-swimming. Nagdala na rin ako ng mga labahin para isang lakaran na. Pagdating namin doon sa falls ay may naabutan kaming mga batang naliligo. Nagdaba na muna kami bago kami maglunoy. Tapos mandang tanghali may dumating na babae. Siguro mga nasa 30s ang edad nito. Pibit-pit itong palanggana ng mga labahin. Binati namin ito pagdating. Tinanguan lang kami nito. Hindi ko matukoy yung ekspresyon ng mukha niya, kaya hindi na namin ito inabala pa. Nagmamadali namang magsianuhan sa tubig yung mga batang kasabayan naming maligo. Yung para bang may kinatatakutan ng mga ito na hindi nila masabi sa amin ni Jenny. May isang bata pa nga na sinenyasan akong umuwi na raw kami. Tiningnan ko si Jenny pero masyado siyang busy sa paglalangoy. Nagsabi na lang ito na mauna na sila at susunod kami. Para pa nga pong napipilitan ang mga ito na iwanan kami roon.
Ewan ko po ba Sir Bob, pero bigla kasi akong kinabahan noong mga oras na yon. Lalo na nang mapansin ko na tuluyan ang nakalayo yung mga bata na nakasabay namin kanina. Kaya naman inaya ko na si Jenny na umuwi na kami. Nagsinungaling na lang ako na may masakit sa akin para umahon na rin ito sa tubig. Siya na yung nagbitbit ng dala ko kanina. Paalis na kami noon nang mapansin namin na wala na sa pinagluguan namin yung babaeng naglalaba kanina. Tinanong ko si Jenny kung napansin ba niya na umalis yung babae, pero wala raw siyang nakita na tumayo sa kinaroroonan niya. Kinuwento ko sa kanya yung napansin ko kanina. Biglang tumahimik si Jenny. Pagkatapos ay nagsabi ito na bilisan na lang namin ang paglalakad. Kinukulit ko pa siya kung bakit bigla na lang nag-iba yung timpla ng mood niya. Pero ang tanging sagot niya ay mamaya raw niya ipapaliwanag sa akin basta bilisan ko ang paglalakad. Hindi ko na lang siya kinulit pa. Pagdating namin sa bahay nila, nagbanlaw muna kami. Nagbihis pagkatapos ay sinampay ko muna yung mga nilabhan ko kanina dahil hindi pa luto ang sinaing. Nang maisampay ko na yung huling damit sa sampayan, narinig ko naman ang malakas na pagmumura ni Jenny sa aking likod. Nilingon ko siya at tinanong kung bakit. Ang sabi lang niya sa akin ay nagulat daw siya. Seryoso lang itong nakatingin sa labas ng bakuran nila. Sinundan ko ang tinitingnan nito at nakita ko na atayo sa labas ng bakuran nila yung babaeng naasabay namin sa falls. Seryoso pa itong nakatingin sa amin. Bigla naman akong nakaramdam ng kaba. Medyo creepy kasi yung paraan ng pagkakatitig niya sa aming dalawa ni Jenny. Tapos, biglang nag-aya yung best friend ko na pumasok na kami sa loob. Kinakabahan talaga ako noon na mahirap ipaliwanag. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko na bago nito sinara ang pinto ay dinampot muna dito ang walis tingting at pabaliktad nitong inilagay pabalik sa gilid ng pintuan. Sa isipan ko pa noon, parang may kakaiba. Iba rin yung kutob ko sa babae sa labas. Nasa hapagkainan na kami, bigla kong naikwento sa mga magulang ni Jenny yung nangyari nung araw na yon. Makahulugan na nagkatinginan ang mga ito. At mas kinabahan ako nang mag-utos si tita na magbigay ng asin sa bawat sulok ng bahay at bakuran, pati na sa bintana. Doon na nabuo sa isipan ko na tama yung hinala tungkol sa babae kanina. Lumabas saglit si tito at bumalik agad. May bitbit itong mga tsinelas na pigtas at walang pares. Tapos may dala rin itong iilang sanga ng kalamansi at inabot nito ang tigi-isa sa akin, kay Jenny at kay tita. Nagsabi na baka raw kailanganin namin ito mamayang gabi. Kabadong napatingin ako kay Jenny. Mababakas din sa mukha nito ang takot. Walang kahit ni isa sa mga magulang ni Jenny ang pumasok sa loob ng kwarto. Nakaupo lang kaming apat sa maliit nilang living room. Mahigpit pa rin na hinahawakan ng tatay ni Jenny ang mga pigtas na tsinelas, isang digaas na ilaw at posporo. Medyo nakakabagot pa nga ang takbo ng oras. Kaya nanood na lang muna ako ng mga dinownload kong C-drama sa cellphone habang naghihintay sa walang kasiguruduhang bisita. Wala kasing wifi o internet dun sa area kung nasaan ang mga magulang ni Jenny. Mga 11:00 siguro yon, naramdaman ko ang biglaang pagtayo ni Jenny. Pinakiramdaman ko muna yung mga susunod nitong gagawin. Lumapit siya sa may bintana at may sinilip. Seryoso ito sa ginagawa. Tapos sinenyasan niya ako na lumapit sa kanya. Tinanggal ko yung suot kong headset at nagmamadaling lumapit kay Jenny. Sinilip ko rin yung sinisilip niya. Nakita ko sa labas ng bakuran namin yung babae pa rin kanina. Nagmamakaawa ito sa amin na tulungan siya dahil may sakit daw yung anak niya. Hihingi lang raw siya ng kaunting tulong. Feeling ko mali kami ng hinala tungkol sa babae kanina. Napalitan ng awa yung nararamdaman ko dito kaya akmang bubuksan ko sana yung bintana. Mabilis naman akong pinigilan ni Jenny. Sinabi niya sa akin na hindi lahat ng mukhang nakakaawa sa paningin ko ay dapat kaawaan. Dahil looks can be deceiving, ika nga. Muli akong sumilip sa bintana.
Biglang nanlaki ang mga mata ko at hindi ko napigilan ang mapatili. Iba kasi yung nakita ko. Mga matang mga pula na nakasilip din sa amin. Tapos nag-alulungan ang mga aso ng kapitbahay. May naririnig din akong boses ng pusa sa bubong ng bahay nila. Napagapang ako palayo sa bintana. Nagsalita yung tatay ni Jenny. Pinapaalis nito ang pusa sa bubong. Sinasabi nito na huwag galawin ang bisita nila kung ayaw daw nitong pagsisihan ang mangyayari sa kanya. Malakas na kalabog lang ang naging tugon nito. Tapos parang may mapuwersang tao sa bubong na gustong tanggalin ang yero. Napayakap na ako kay Jenny. Ramdam ko rin ang panginginig ng katawan niya. Nakakakilabot ang boses ng nasa itaas na para bang gigibain na nito ang bubungan tapos lilipat ito sa mga bintana. Nagpupumulit na pumasok pero maya-maya napapasigaw din ito na parang napapasok. Pero ayaw pa rin itong tumigil. Kaya sinindihan na ng nanay ni Jenny ang hawak na tsinelas ng tatay niya. Nang lumaki na yung apoy at nangangamoy goma na ang buong kabahayan, saka palang tumahimik sa labas. Kinabukasan, nag-impake na kami. Sa bayan na lang daw kami mag-i-stay bago kami bumalik ng Kamuning. That time ay kasama na namin yung mga magulang niya. Pagbalik namin ng Kamuning, tinanong ko sina tito at tita kung kilala ba nila yung babae. Sagot lang nila na dating kakilala raw. Tapos wala na silang sinabi pang iba. Hindi na lang ako nagtanong pa ulit. Baka kasi may iba pa silang dahilan. Maraming salamat sa inyong oras, Sir Bob.